Panalo ng Lakers, tsamba lang daw ayon kay Dylan Brooks. At Jared Vanderbilt, game changer daw ayon sa mga analysts. Pero bago ang lahat, panalo nga kanina ang Los Angeles Lakers laban sa Phoenix Suns sa isang dikit at kapana-panabik na laban na nagtapos sa score na 116-114. Mula umpisa hanggang dulo ay hindi nagpahuli ang dalawang kupunan, ngunit sa huli ay nanaig ang karanasan at composure ng Lakers, lalo na sa huling minuto ng laro. Pinangunahan ng Lakers ng kanilang kasalukuyang Big Three na sina Luka Doncic, LeBron James at DeAndre Ayton na pinagsamang gumawa ng 75 points. Pinangunahan ni Luka Doncic ang Lakers na nagtala ng 29 points at 6 assists. Ipinakita niya ang kanyang husay sa playmaking at scoring lalo na sa crucial moments ng laro. Malinaw na siya ang naging pangunahing makina ng opensa ng Lakers. Hindi rin nagpahuli si DeAndre Ayton na gumawa ng isang solidong double-double na may 20 points at 13 rebounds. Dagdag pa ang 2 steals at 1 block. Pinahirapan niya ang depensa ng Suns at malinaw na na-out-rebound niya ang big man ng Phoenix na si Mark Williams, bagay na naging malaking salik sa panalo ng Lakers. Samantala, si LeBron James ay muling nagpakita ng leadership at clutch performance matapos magtala ng 26 points, 4 assists, 2 blocks at 2 steals. Meron din siyang +8 sa plus-minus rating at siya ang nag-seal ng panalo ng Lakers sa pamamagitan ng kanyang mahalagang free throws sa huling segundo. Malaki rin ang naging contribution ni Jake LaRavia sa depensa na may 2 steals, 2 blocks, 8 rebounds at 6 points. Sina Vanderbilt at Marcus Smart naman ay naging susi rin sa defensive end, kung saan ayon sa mga analysts ay tunay na game changer si Vanderbilt dahil sa kanyang walang sawang depensa. Ayon nga din kay James Worthy ay tama nga ang desisyon ni JJ Redick na pagsabayin si Vanderbilt at Marcus Smart dahil sa lakas ng depensa at hustle ng dalawang player na ito. Samantala, nagtrending ang pahayag ni Dylan Brooks matapos ang laban. Ayon sa kanya, masyado raw malambot ang mga tawag ng referee at mabilis siyang ma-foul, lalo na sa huling quarter. Dagdag pa niya, pakiramdam daw niya ay dapat sila ang nanalo at pumapagur umano ang officiating sa Lakers. Sa kabila nito, nanatiling matatag ang Lakers at nakuha ang isang mahalagang panalo. Samantala, trending naman ang inilabas na 3-team trade para makabalik si Davis sa Lakers. Sa nasabing trade, makukuha ng Lakers si Anthony Davis para itandem si Luka Doncic at LeBron James. Habang ang Dallas naman ay makukuha sina Gabe Vincent, Rui Hachimura, Maxi Kleber at mga first-round picks. Habang ang third team na Brooklyn ay makukuha si Dalton Knecht at second-round picks. Matatandaan na kamakailan ay maraming nakapansin na sobrang lungkot ni Davis sa naging laro ng Lakers at Mavs nakaraang araw. Kita nga, mula sa umpisa hanggang sa pagtatapos ng laro, na miss pa rin niya ang paglalaro para sa Lakers. Iba ang dating ng atmosphere para kay AD dahil dito nagsimula ang malaking bahagi ng kanyang NBA journey bilang champion. In fact, trending sa social media ang video niya habang tulala pagkatapos ng laro. Makikita na tila nagre-reminisce pa siya sa mga nakaraan kasama ang Lakers. Chineer up na lamang siya ng kanyang dating teammate na si Rui Hachimura upang hindi na tuluyang malungkot sa nangyari. Kahit ayaw man talaga ni Davis ang naging trade sa kanya mula Lakers papuntang Dallas, wala rin naman siyang magagawa kundi mag-focus sa kampanya ng Mavericks ngayong season. Marami pa silang dapat ayusin na game plan lalo na't masyado silang dinomina ng Lakers, particular na ni na Austin Reeves at Luka Doncic. Bukod dyan, pinuri rin ni Davis ang magandang performance ng bagong big man ng Lakers at pumalit sa kanya bilang starting center si DeAndre Ayton. Kita raw nila na mabilis itong nakabuo ng chemistry kina Luka, Reeves at LeBron, kaya mas lumakas pa ang Lakers. Dahil dito, hindi na rin nakapagtataka kung bakit isa ang Lakers sa mga kupunang nasa itaas ng standings ng West ngayon.